Buhay FM. Anumang pagsubok ang pagdaanan natin sa buhay, makakaya nating harapin ang mga ito basta kasama natin ang pinakamamahal natin. Ako nga pala si Monica, 38 years old at isang masugid na listener ng Dear IFM na nakatira sa Mandaluyong. Ipinagmamalaki ko talaga na lagi ako nakikinig sa mga magagandang kwento na inihahandog ng inyong programa na sigurado rin namang kapupulutan ng aral. Idagdag pa na magagaling talaga ang mga dramatista at mga writers na nagbibigay buhay sa mga kwentong ito. Kaya naman malaki ang tiwala ko na magiging maganda ang kalalabasan kapag narinig na ng mga kapwa listeners ko ang kwento ko. Kanang maingay ha. Natutulog na ang mama mo. Mahirap kapag nagising yan. Naku, madaling mairita yan. Mahirap nang patulugin ulit. Alam ko naman yun, Papa. Bata pa lang ako. Ganyan na si Mama eh. Kapag nagalit kasi, wala sa mood. Nakakatakot. Ikaw nga lang ang nakakapagpakalma dyan. Ganun talaga. Kailangan mo lang mahuli ang kiliti niya. At sa tagal ng pagsasama namin ng mama mo, kabisado ko na kung paano utuin yan. Oo nga kung hindi ako nagkakamali, hindi kayo madalas nag-aaway. Hindi katulad sa ibang mag-asawa. Ang galing ng relasyon nyo, no? Hindi naman. Kapag talagang mahal mo ang asawa mo, iiwasan mong magkagulo kayo. Ganun lang naman kasimple yun. Mabuti ka pa, Papa. Sandali parang may pinagdadaanan kang problema. Wala naman po. Ano ba yung sinasabi nyo? Monica, tatay mo ako. Alam na alam ko kung meron kang iniisip at nararamdaman kung gusto mong humingi ng payo sa akin. Pa, wala nga po. Ay, ikaw talaga. Nahihiya ka pa. Halika rito. Umupo muna tayo at sabihin mo sa akin yan at pag-usapan natin. Ay, mukhang kahit na anong pagtanggi ko sa inyo, mahalata nyo pa rin po pala. Ay, nako anak. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Pero alam mo naman na diyan ako magaling. Yung magbasa o makiramdam kung ano ang iniisip o pinagdadaanan ng isang tao. Kung ibang tao nga nagagawa ko yan. Lalong-lalo na sa anak ko. At tingin ko, dapat lahat ng mga mister o tatay may ganyan talent. Ay sus, sige na. Sabihin mo na sa akin kung ano yung problema mo. Pero hindi na ako magtataka kung tungkol na naman kay Alan yan. Yun nga, Papa. Yung asawa ko kasi, ibang-iba siya sa'yo. Ang gusto ko sana, pareho lang kayo eh. Ano naman ang ibig mong sabihin dyan? Kasi 'di ba, kapag meron kayong hindi pinagkakasunduan ni Mama, napag-uusapan niyo ng mabuti. Kahit si Mama yung mas galit, mas emosyonal. Ikaw naman yung mas kalmado sa inyong dalawa. Para sa akin kasi, ganun lang naman dapat para hindi na lumaki ang gulo. Pero sa nakikita ko naman sa asawa mo, hindi naman siya yung klase ng tao na mainitin ang ulo. Kaya nagkakasundo nga kaming dalawa. Oo nga ho. Pero iba yung ugali ni Alan eh. Kayo kasi Papa, nagpapailalim ka na kaagad kay Mama. Hindi ka na nakikipagtalo. Hindi ganun yung asawa ko. Madalas kapag meron kaming issue, imbis na lambingin niya ako at sumunod na lang siya sa gusto ko para matapos na, lalo pa niya akong kukontrahin. Nakakainis na eh. Ganun pala ang diskarte ni Alan. Kaya ako kasi, naniniwala ako na kapag happy ang wife, happy ang life. Bakit ko naman pasasakitin ang ulo ko kung pwede mo namang pagbigyan ko na lang yung asawa ko para tapos na ang gulo? Yun na nga ho yung sinasabi ko, Pa. Yun yung gusto kong matutunan ni Alan. Dapat pagbigyan na niya ako kasi ako yung babae. Ang problema naman sa kanya, kalalaking tao, siya pa tong ayaw talaga magpatalo. Kausapin niyo nga po yun. O sige. Binsan papuntahin mo rito para makausap ko yung si Alan tungkol dyan. Ay, salamat Papa. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Maganda nga siguro na
masabihan niyo siya para mabago naman niya yung ugali niya. Pero lilinawin ko lang anak ha. Wala rin akong nakikitang mali sa ginagawa ng asawa mo. Iba-iba naman kasi ang paniniwala namin. Kaya iba-iba rin ang diskarte namin sa kung paano humawak ng isang sitwasyon. Sana maintindihan mo rin yon. Ang akala ko, makukuha ko talaga ang suporta ni Papa tungkol sa isyu ko sa asawa ko. Mabait at responsable naman si Alan sa aming pamilya. Pero, ewan ko ba? Tuwing meron kaming napag-uusapan na issue o sitwasyon, para bang laging gusto niya nakakontra na lang siya sa akin. Nagawa ko namang ipakiusap o ipakausap si Alan kay Papa. Pero mukhang hindi rin niya nakumbinsi ang manugang niya. Siguro, hindi na lang ipinilit ni Papa ang punto niya para hindi sila magkainitang magbiyanan. Kaya naman tuloy pa rin si Alan sa nakasanayan niya na hindi sumang-ayon sa akin kahit pa ang usapan ay tungkol sa anak niya. Magpapahinga ka na ba? Matutulog na sana ako. Bakit? Gusto ko lang sanang mag-usap tayo. Mag-usap? Tungkol saan? Yung tungkol kay Chloe. Monica naman eh. Gabing-gabi na oh. Dapat nagpapahinga na tayo. Hindi pwede, Alan. Hindi ko pwedeng palagpasin na lang to. Meron pa tayong pasok bukas. Hindi ba pwedeng makapaghintay yan? Saka na lang natin pag-usapan yan. Hindi. Ngayon natin pag-uusapan dahil para sa akin, mali yung ginagawa mo. Anong mali sa ginawa ko? Na pinayagan ko yung anak mo na mag-overnight sa bahay ng kaklase niya? Oo. Ang hirap naman kasi sa'yo. Pinagbabawalan ko na nga kanina. Kinontra mo pa. Kaya akala tuloy ng anak mo, tama yung ginagawa niya eh. Kinukonsinti mo. Ang OA mo naman. Parang yun lang eh. Parang ang dami mo nang sinabi sa akin ah. Hindi ako OA. Nag-aalala lang ako sa anak ko. Nag-aalala ako sa kalagayan ni Chloe. Ay, nako. Eto na naman tayo. Palibhasa kasi, ikaw, wala kang pakialam kung anong pwedeng mangyari sa anak mo. Di naman sa ganun, Monica. Ang akin lang, malaki na yung anak natin eh. Dapat matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At maramdaman niya na pinagkakatiwalaan natin siya. Hindi ba dapat mas lalo ka pa nga maghigpit sa kanya dahil nga nagdadalaga na siya? Ang problema sa'yo, minamaliit mo yung pwedeng mangyari na hindi maganda sa kanya. Masyado kang kampante. Hindi ko sinasabing mali ka dyan. Sige, tama lang naman na mag-alala tayo sa kalagayan ng anak natin. Ibibigay ko sa iyo yan. Pero hindi na baby si Chloe, Monica. Dapat matutunan din natin na kahit paunti-unti, pinapakawalan din natin siya. Hindi ako sang-ayon dyan, Alan. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw ang sisisihin ko. Yan ang isa pang problema sa'yo. Masyado kang advance mag-isip. Advance mag-isip? Alan, wag mong ginagawang biro tong usapan na to. O bakit? Nakikipagbiroan ba ako sa'yo? Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita kong ginagawa mo. Alam mo, Monica, naiintindihan naman kita eh. Siyempre, nanay ka ni Chloe. Di rin kita masisisi kung ganyan ka mag-alala. O ayun naman pala eh. Bakit hindi mo pa rin ako maintindihan? Bakit nakakontra ka na naman? Di ko gustong kontrahin ka. Pero dapat maintindihan mo na kaya mag-overnight ang anak mo sa bahay ng kaklase niya dahil may school project sila. Importante yung dahilan kung bakit siya nandun. Kung sisitahin pa natin siya, pahihirapan pa natin yung anak mo. Pwede naman sila mag-overnight dito ah. Bakit dun pa sila sa ibang bahay? Kasi nga yung kaklase niya yung leader ng grupo nila kaya dun sila gagawa ng school project. Monica, kumalma ka lang. Meron naman tayong contact numbers ng mga kaklase niya. Saka walang masamang mangyayari sa anak natin. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi nyo rin naman siguro ako masisisi kung sobra man ang pag-aalala ko sa anak namin. Pero ano pa ba ang magagawa ko? Nagsalita na at desidido na ang tatay niya at wala na rin naman na ako magagawa pa. Okay lang sana kung minsan lang nangyayari. Pero nagiging madalas na rin na sa tuwing pagsasabihan ko ang anak ko
lalapit at magsusumbong siya kay Alan. Ako pa mismo ang nagpapahiya o napapahiya sa pagdidisiplina ko sa anak ko. Pakiramdam ko na babaliktad pa ako sa sariling pamamahay ko dahil ang asawa ko mismo ang nagiging kalaban ko. Ang gusto ko lang naman magkasundo kaming mag-asawa sa lahat ng oras. Lalong-lalo na sa mga sitwasyon na sa tingin ko naman ay dapat kinakampihan niya ako. Nakakainis naman Kapag ganyan ayoko nang pumasok. Buwiset! Oh, kararating mo lang ng bahay, mainit na agad yung ulo mo. Minahon ka nga dyan. Mupo ka muna at kumalma ka. Nakakainis kasi sa opisina kanina Bakit? Ano ba nangyari? Nalita ko kanina pagpasok. Ayun, napagalitan ako ni boss. Ganun ba? Normal lang naman kasi yun. Anong sinabi mo? Wala. Ang sabi ko lang, normal lang yun. Nalit ka Meron bang boss na matutuwa na late yung empleyado niya? Alan, huwag mo akong pinipiloso po ha. Mainit na yung ulo ko. Hindi kita pinipiloso po. Sinasabi ko lang naman sa iyo yung totoo. Kung ako rin yung nasa posisyon ng boss mo, mainis din ako sa iyo Papagalitan din kita. Edi ikaw na yung employee of the year. Magaling ka Yan ang pamimiloso po. Monica, pinagsasabihan lang kita ha. Umayos ka ng pakikipag-usap sa akin. Ikaw ang umayos. Ikaw ang hindi maayos makipag-usap. Nakita mo na ngang mainit ang ulo ko. Kararating ko lang, kinokontra mo na naman agad ako. Sige na. Sige na. Ayoko na ng gulo. Ayoko nag-aaway tayo. Alam mo, huminahon ka na muna dyan. Alam mo, kinakamusta lang naman kita Yan! Ganyan! Aamuhin mo dapat ako. Hindi yung naiinis na nga ako, lalo mo pang paiinitin yung ulo ko. Pero Monica, kung simpleng dahilan na nalilate ka lang, parang hindi naman yata normal na pagalitan ka ng ganun-ganun na lang ng boss mo. Correct! Ay salamat, kinampihan mo rin ako. Ilang beses ka na bang nalate? Ewan. Parang maraming beses na rin pero hindi ko na mabilang. Tignan mo. Kaya naman pala galit na galit yung boss mo sa'yo Ayan ka na naman, Alan Akala ko ba kakampi na kita? Monica, iingatan mo yung attendance mo. Alam mo namang isa sa mga pinaka-importanting tinitignan sa trabaho yan Mamaya dyan, mabigyan ka ng disciplinary action yan. Masuspindi ka bigla sa trabaho. Ay nako, eto na naman tayo. Kaya nga ako nagsasabi sa'yo para suportahan mo ko, hindi para sermonan mo. Siyempre Monica, kailangan din kitang pagsabihan kapag mali na yung ginagawa mo. Ilang beses ko nang napapansin tuwing umaga parang hindi ka nagmamadali. Panood-nood ka pa ng K-drama imbis na naghahanda ka na bago pumasok sa opisina. Gusto ko lang naman maglibang bago ko pumasok. Kasi siguradong pagdating ko doon, sobrang may stress na naman ako. Hindi kita pinagbabawalan na manood niyan. Pero dapat saka mo na lang panoorin yan kapag nakauwi ka na ng bahay. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Pagdating ko ng bahay, pagod na ako. Ipagluluto ko pa kayo. Makakatulog na ako. Hindi ko na mapapanood yung paboritong K-drama ko. Ano ba yan, Monica? Napakababaw naman ang problema mo. Nang dahil lang dyan sa K-drama na yan, nasasakripisyo na pati trabaho mo. Ayusin mo nga yung sarili mo. Ano? Porket K-drama, mababaw na para sa'yo? Hoy! Yan na nga lang ang libangan ko sa buhay pagkatapos iinsultuhin mo pa? Ano ngayon? Talaga namang walang kakwenta-kwenta yan Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa mismong trabaho mo? Wala masamang maglibang pero unahin mo muna yung mga importanteng bagay bago yan. Palibhasa kasi, hindi mo ko naiintindihan Kung sino pa ang asawa ko, siya pa ang hindi nakakaunawa sa akin. Dapat nakasuporta ka sa akin. Dapat nasa likod kita. Pero iba yung nangyayari Imbis na kampihan mo ako, mas pinapanigan mo pa yung ibang tao. Bahala ka na nga sa buhay mo. Siguro merong mga taong magsasabi na napakababaw lang ng mga ipinaglalaban ko kay Alan. Kung sakaling ganun man, respetuhin niyo ako. Pero para sa akin, mahalaga ang mga ito sa akin. At sabihin na nating tama nga talaga ang asawa ko. Napakahirap ba naman para sa kanya na pagbigyan niya ako at pumunta naman siya sa panig ko?
Yun lang naman ang hinihingi ko. Maaaring may mga hindi sasang-ayon pero para sa akin, tama man ako o mali, dapat kakampi ko ang asawa ko, anuman ang mangyari. Bukod ba sa lagi ako nalilate sa pagpasok ko sa trabaho, meron pa akong mga pinagdadaan ng mga problema na hindi ko lang sinasabi sa asawa ko. Ayoko na lang sabihin sa kanya dahil alam ko namang aasa lang ako na baka sakaling maintindihan niya ang pinanggagalingan ko. Pero ang mangyayari lang, hahanapan lang niya ng butas ang mga sasabihin ko at sa huli, ako pa rin ang lalabas na mali. Kaya hindi bali na lang, mas mabuti pa nga sigurong manahimik na lang ako. Titiisin ko na lang ang iba pang nangyayari sa trabaho ko dahil alam ko namang hindi rin ako pakikinggan ng asawa ko. Boss, bakit mo po ako pinatawag? Hoy, Monica! Bakit bigla-bigla ka nalang umuwi kahapon? Hindi ka man lang nagpaalam? Ano namang masama kung umuwi na agad ako? Uwian naman na talaga. At hindi rin naman ako obligado na magpaalam sa'yo. Pinag-o-overtime kita kahapon. Hindi ka talaga marunong sumunod sa mga inuutos ko sa'yo. Hindi talaga ako susunod sa'yo dahil hindi ko naman trabaho yung mga pinapagawa mo sa akin. Wala kang karapatang magreklamo, Monica. Marami ka ng atraso sa akin, ha? Sa totoo lang, kulang pa yung mga yan para makabawi ka sa mga araw na na-late ka. Excuse me lang ha, hindi mo pwedeng gawing dahilan yung pagiging late ko para lang dagdagan mo yung mga trabaho ko. Boss, hindi naman na yata tama yan. Wala akong panahon sa mga pagdadahilan mo. Kung ayaw mong mahirapan lalo dito sa trabaho, sumunod ka na lang sa mga inuutos ko sa'yo. Aba, binabantaan mo ba ako? Hindi ako nagbabanta. Gagawin ko talaga yan. Masyado nang matigas ang ulo mo eh. Masyado nang mahaba ang sungay mo, dapat nang putulin. Sa tingin mo, boss, bakit kaya nagiging matigas ang ulo ng mga nagtatrabaho dito? Lalong-lalo na sa mga taong hinahawakan mo. Hindi kaya ikaw na talaga yung problema dito? Anong sinabi mo? Boss, sobrang dami na at sunod-sunod na yung mga trabaho na pinapagawa mo sa amin. Lagi mo pa kaming binubulyawan at pinapahiya sa harap ng ibang mga tao kapag may nagawa kaming konting pagkakamali sa'yo. Dapat lang naman para magtanda kayo. Kahit kailan, hindi naging tama yon. Tapos magtataka pa kayo kung bakit ang daming bigla-biglang nagre-resign dito? Kung sa bagay, kapag nga naman nawalan na kayo ng tao, nakakapang-uto na naman kayo ng mga taong walang trabaho para mag-apply na naman dito. Hindi kasi nila alam na bulok ang sistema sa kumpanyang to. Monica, sumusobra ka na ha? Walang sobra sa mga sinabi ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya nga ako nalilate eh. Hindi na ako motivated na pumasok pa dito. Pinipilit ko na lang dahil kailangan kong magtrabaho para sa pamilya ko. At lalo kang mawawala ng trabaho kung hindi mo ititikom yung bibig mo. Bibigyan pa kita ng isa pang tsansa para bawiin mo yung mga sinabi mo. Humingi ka rin ng dispensa sa akin dahil hindi ko rin nagustuhan yung mga pinagsasasabi mo sa akin. Hindi. Hindi, boss. Hindi ko babawiin. Monica, nagiging bastos ka na ha? Nawawala na yung pagrespeto mo sa akin. Baka nakakalimutan mo na ako ang boss mo. Sa totoo lang, hindi ko talaga naiisip kung ano ang mga pwedeng mangyari sa akin noong mga oras na yon habang nagkakasagutan kami ng boss ko. Siguro, hindi ko na lang talaga napigilan ng sarili ko na mailabas ang ngit-ngit ko sa mga hindi magandang nangyayari sa amin sa trabaho. Saka na lang ako nagising sa katotohanan at aaminin kong paunti-unti ay naramdaman ko rin ang takot nang matanggap ko na ang memo laban sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa ganitong sitwasyon. Kaya kahit pa ayoko, napilitan din akong sabihin kay Alan kung ano ang pinagdadaanan ko. Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi yan? Alan, huwag ka namang magalit sa akin. Hindi ko kailangan ngayon yan. Ano gusto mo?
matuwa ako sa mga nangyayari sa'yo ngayon? Alan naman eh. Kaya nga kita kinausap tungkol dito para mailabas ko yung bigat ng nararamdaman ko. At para sana matulungan mo ko. Hindi yung ganyan na dumadagdag ka pa sa iniisip ko. Ako pa pala ang may kasalanan? Samantalang ikaw tong may problema sa trabaho nyo. Sinasabi mo bang ako pa yung may kasalanan dito? Ayan ka na naman eh. Ako na nga yung nabiktima. Ako pa rin yung sisisihin mo. Di naman sa sinisisi kita. Kaya lang kasi, matagal na palang nangyayari sa'yo yan. Kung kailan lumala na yung sitwasyon, saka ka ngayon humihingi ng tulong sa akin. Hindi ko masabi sa'yo dati kasi malamang sasabihin mo lang sa akin. Baka naman iniisip mo lang yun, Monica. Wala talagang problema sa trabaho mo. Makisama ka na lang sa boss mo. O diba? Masisisi mo ba ako? Eh lagi ka nakakontra sa akin. Yan ang hirap sa'yo eh. Hinusgahan mo na ako kagad. Pinangunahan mo na yung hindi pa nangyayari. Ugali mo yan eh. Eh kung nasabi mo na sa akin yan noon, palilipatin kita agad ng trabaho. Hindi ako naniniwala, Alan. Kilalang kilala kita. At alam na alam ko yung ugali mo. Lagi mong hahanapan ng butas ang bawat sinasabi ko para lang makontra mo ko. Alam mo, Monica, tama na nga muna yan. Wala tayong mapupuntahan kapag ganitong nag-aaway lang tayo eh. Hanapan na lang natin ang solusyon yung problema mo. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo eh. Tulungan mo lang ako. Hindi yung sisisihin mo pa ako. O sige na. Pag-isipan natin na maigi to. Dapat gawin natin, huwag na natin pagtuunan ng pansin yung mga bagay na wala tayong magagawa. Yung nangyayaring problema sa workplace nyo, pabayaan na muna natin yun. Alan, hindi pwede. Yun nga yung dahilan kung bakit ako pumapalag sa kanila eh. Kung hahayaan na lang natin yan, magpapatuloy pa yan sa ibang mga katrabaho ko. Kailangan malaman ng boss ko na may kalalagyan din siya sa mga ginagawa niya sa amin. Pero Monica, sa ngayon hindi yan ang makakatulong sa iyo eh. Mag-focus tayo dun sa mismong problema mo ngayon. May memo na sa'yo. Oo, magkakaroon pa ng hearing pero mas malaki ang tsansa na pwede kang matanggal sa trabaho. Alan, hindi tama yung ginagawa nila sa akin. Oo, nandun na tayo. Pero ang dapat isipin muna natin kung paano ka hindi matatanggal sa trabaho. Monica, huwag iinit ang ulo mo sa akin ha. Alam kong hindi mo magugustuhan yung sasabihin ko sa'yo. Pero sa ngayon, ito lang yung nakikita kong solusyon. Teka, anong ibig mong sabihin? Ano ba iniisip mo para malusutan ko tong problema ko? Monica, bumalik ka at kausapin mo ulit yung boss mo. Humingi ka ng dispensa sa kanya at magmakaawa ka sa kanya na bawiin yung isasampa niyang disciplinary action laban sa'yo. Ano? Alan, nasisiraan ka na ba ng ulo? Luluhod at magmamakaawa pa ako sa boss ko? Kapag ginawa ko yan, parang pinalagpas ko na rin yung maling ginawa niya sa akin. Huwag mo nang pairalin yung pride mo, Monica. Ang dapat muna nating gawin, masiguro natin na hindi ka mawawala ng trabaho. Kapit sa patilim na yung sitwasyon mo. Kapag naayos na natin to at wala pa rin pagbabago sa trabaho mo, edi konting tiis muna dun tapos maghanap tayo ng magandang timing na pwede ka nang mag-resign. Yun lang naman yung sinasabi ko, Monica. Hindi ako papayag, Alan. Nalukuhan niya ang sinasabi mo. Yaka na naman eh. Kinukontra mo na naman ako. Akala ko ba tutulungan mo ako? Kinakampihan mo yung kalaban ko eh. Ano ba naman yung mga sinasabi mo? Tinutulungan lang kita. Hinahanapan ko lang ng solusyon yung problema mo. Sa totoo lang, hindi naman magiging malala to kung pinag-iisipan mo yung bawat kilos mo sa trabaho eh. Ang gusto ko lang, malusutan mo to. Wala akong kinakampihan dito. Yun na nga yung problema, Alan. Sinasabi mo lang na wala ka kinakampihan. Ano? Ako ang asawa mo. Dapat sa lahat ng oras, sinusuportahan mo ako. Dapat ako ang kinakampihan mo at hindi ibang tao. Monica naman, kung saan-saan napupunta yung asapan natin eh. Gilan mo na nga yan. Hindi. Hindi ako titigil. Lagi talaga na ganito eh. Kapag may sinasabi ako, kapag naglalabas ako ng sama na loob sa'yo, kapag may problema ako sa isang tao, laging kinokontra mo ako. Kailan ko ba mararamdaman na kakampi ko ang asawa ko? Ano ba gusto mo? Kampihan kita kahit mali ka na? Suportahan kita kahit wala ka na sa katwiran? Oo!
tama o mali man ako, kampihan mo ako. Yun ang tungkulin mo sa akin bilang asawa mo. Mabuti pa ang tatay ko. Kahit kailan, hindi siya pumalag sa nanay ko. Kaya wala naging problema sa pagsasama nila. Hindi katulad natin na lagi na lang nagkakagulo kasi lagi na lang ako nilalabanan ng asawa ko. Wes, hindi ako ang tatay mo. Kung ayaw mong makinig sa akin, huwag mong hingin yung tulong ko. Huwag mo na rin akong kausapin kung mamasamain mo lang yung mga sasabihin ko sa'yo. Alam mo kung ganyan din lang naman yung tingin mo sa akin, hindi na ako makikialam sa'yo. Bahala kang lusutan yung mga problema mo. Imbes na makahanap ako ng kakampi sa asawa ko at solusyon sa problema ko, lalo lang pala ako maiiwang mag-isa sa pagsubok na hinaharap ko. At nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Wala na akong nagawa kundi tanggapin ang pagkakatanggal ko sa trabaho. Sa sandaling yon ay masasabi kong ako na ang pinakakawawang tao sa mundo dahil pakiramdam ko, wala akong naging kakampi at wala man lang nakakaunawa sa mga pinagdaanan ko. Kailangan ko lang sigurong tanggapin ang masakit na katotohanan na hindi parehas ang mundo. Kaya nawalan na ako ng pag-asa at pinabayaan ko na lang ang sarili ko. Kanino pa ako nagluto oh. Baka lumamig na yung pagkain. Di na masarap yun kapag hindi na masyado mainit. Ayokong kumain. Di pwedeng hindi ka kakain. Mamaya niyan malipasan ka ng gutom. Magkasakit ka pa. Mahirap na. Sige na. Hindi na matigas ang ulo. Oo, matigas ang ulo ko. Kaya ako napahamak dahil hindi ako sumunod sa'yo. Yun lang naman yung gusto mong sabihin sa akin, di ba? Monica, wala akong sinasabing ganyan. Hindi mo na kailangang sabihin. Dahil nararamdaman ko naman na sinisisi mo ako sa nangyari sa akin. Alam mong hindi totoo yan. Huwag mo nang palubagin yung loob ko. Ilabas mo na lang kung ano yung tunay na nararamdaman mo. Di ko alam yung sinasabi mo. Monica, tigilan mo na to. Diretsuhin mo na nga lang ako. Sisihin mo na lang ako. Sabihin mo na sa akin na nagiging pabigat na ako sa pamilya natin. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa akin to. Yan talaga yung nasa isip mo. Sabihin mo na lang sa akin kung ano yung nasa loob mo. Masanay pa ako pag ganyan, kaysa yung pinapakita mo ngayon sa akin. Anong sinasabi mo? Na hindi totoo yung pinapakita kong pag-aasikaso at pag-aalala sa'yo ngayon? Monica, alam ko marami tayong naging problema sa pagsasama natin. Alam ko marami akong mga naging pagkukulang sa'yo. Pero napakasakit naman mapakinggan yung mga sinasabi mo sa akin ngayon. Sinabi ko lang kung ano yung totoo. Kung hindi mo nagustuhan yung narinig mo, awayin mo ako. Idiin at iparamdam mo sa akin na mali na naman ako at ikaw yung tama. Lagi naman ganun di ba? Tama na yun, Monica. Sawang-sawa na ako. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin yan. Kasi hindi lang ako maniniwala dyan eh. Yun naman talaga yung gusto mo. Ang awayin ako. Ang mapatunayan sa akin na mali ako at tama ka. Sa totoo lang tayo, Alan. Huwag mo na akong iniinsulto. Maniwala ka naman sa akin. Sorry. Sorry kung yun ang napaparamdam ko sa'yo. Alam mo, kasalanan ko to eh. Nasanay ako. Ang sarili ko lang pinapakinggan ko. Hindi ko man lang iniisip kung anong pwedeng maramdaman mo sa bawat sasabihin ko. Pero ayoko maniwala na huli na ang lahat para sa ating dalawa. Babawi ako sa iyo, Monica. Parang awa mo na. Ayusin natin to. Hindi ikaw yan, Alan. Hindi ka nagmamakaawa sa akin. Ikaw yung laging tama eh. Ako yung mali. Kaya dapat sumunod na lang ako sa sasabihin mo. Laging ganon, di ba? Hindi na mauulit yun. Papakinggan na kita. Susuportahan kita. Kahit na anong mangyari, laging nasa likod mo ko. Itong problema na kinakaharap mo ngayon,
Hindi kita iiwan dyan. Hindi kita pababayaan. Kampi mo ako pagdating dyan. Talaga, Alan? Hindi mo na ako sisisihin. Hindi mo na ako kukontrahin. Kahit na anong mangyari, kakampihan mo ako hanggang sa huli. Oo naman. Mahal kita eh. Mas gugustuhin ko pang maging masaya ang asawa ko. At nakikita kong hindi siya nahihirapan kaysa patunayan ko sa kanya na mas magaling ako sa kanya. Tama ang papa mo. Kung happy ang wife, happy ang life. Aayusin ko na ang pagsasama natin. At sisiguraduhin kong magiging masaya ka sa piling ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na rin nakakampi ko nga si Alan sa oras ng pangangailangan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko pang dumaan sa matinding pagsubok bago pa ito nangyari. Pero ayoko na lang isipin pa ang bagay na yan. Ang importante, alam kong nasa tabi ko lang ang asawa ko ano man ang mangyari. Sa ngayon, sinusuportahan ako ni Alan sa binabala ko na magtayo ng isang maliit na negosyo. Siyempre, hindi maiiwasan na meron pa rin kaming hindi pagkakaintindihan. Pero nakikita ko namang iniiwasan na niya na maramdaman ko ulit na parang kinokontra niya lang ang mga sinasabi ko. Masasabi kong mas maayos na ngayon ang pagsasama namin kumpara sa dati. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin na maibahagi sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang muna, Monica. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.